Sa kategorya ng mga Mio, isang Mio Gear 125 sa may simple at eleganteng forma. Sa katunayan, marami na rin ako nakikitang naka Mio Gear sa kalsada. At madami din ang nagbabalak bumili nito. Kaya naman sa video to pag-uusapan natin kung magkano na nga ba ang Mio Gear 125, kung ano ang kanyang specs at kung sulit pa ba itong bilhin ngayong 2023. Bago natin simulan ang ating walkthrough review, available ito dito sa Yamaha Motor Trade San Roque Branch, Iriga City, malapit sa City Terminal. At ayan guys, ito na, nasa harapan na natin ngayon ang Yamaha Mio Gear 125 Color Gray. Isa ito sa bagong kulay ng Mio Gear ngayon. Ayan o, napakaganda ng kanyang kulay, elegante, matte finish, kaya madali siyang bagayan. Kahit anong suot mo, bagay na bagay dito. Then ayun, mayroon pa siya mga edges dito, tapos merong emblem ng blue cord dito sa bandang kanan. Tapos pagdating dito sa part na to, matte black na dito at bumagay din ang kanyang combination, 'di ba? Napaka-rugged ng kanyang kulay kung titingnan. Tapos mayroon pa siya dito mga edges, ayan oh. Tapos dito sa kabila. Then nandito yung kanyang emblem na gear, ayan 'di ba? Tapos dito sa side view, meron nakalagay na Mio Gear at ang ganda din ng kanyang font. Tapos dito naman yung kanyang emblem na malaki, ayan, 'di ba? Napakagandang tingnan dito pa lang sa gilid. Yan, meron pa siyang patulis, para siyang Mini X Max yung dating niya para sa akin. Nahati ang kanyang kulay sa matte dark gray, tapos dito sa matte black. Pagdating naman sa kanyang headlight, very unique yung design ng kanyang headlight at pa-oblong ito. At naka-LED na din ito, kaya maliwanag na din ito. Tapos meron pa siyang auxiliary light dito sa gilid, yung kanyang pinaka daytime running light. Then of course, naka-aho na din ito, automatic headlight on para dagdag visibility sa atin. Tapos nandito sa bandang ibaba yung kanyang high beam, parang kagaya lang din ng Mio Gravis 125. Then pagdating sa kanyang mga signal lights, ayan, naka-bulb type yung kanyang mga signal lights. Tapos ang maganda dito sa Mio Gear, meron na itong built-in hazard lights, ayan. So magagamit natin yan in case of emergency at nakatigil tayo sa alanganing lugar, sa madilim, mas mabilis sa malalaman ang nasa likuran natin or mas makikita ng mga tao na nakahinto tayo. Then pagdating sa kanyang taillight, naka-bulb type ito, hindi pa ito naka-LED. Pero ayun, maliwanag din naman kaya kitang-kita rin naman tayo. Kapag ka magpipreno, ayun, kitang-kita din naman kasi maliwanag. Tapos very compact yung design ng kanyang taillight, 'di ba? Pinagsama-sama na diyan pati yung kanyang mga signal lights. Tapos ayun, meron pa siyang smoke effect. So very premium din tingnan ng kanyang taillight. Ngayon buksan natin ulit yung kanyang signal lights, ayan 'di ba? Kagaya na sabi ko kanina, meron siyang hazard lights. Kaya mas makikita tayo in case of emergency kapag ka nakatigil tayo. So very useful talaga ang hazard light. Then meron pa siya ditong dagdag visibility din tong reflector dito sa bandang ibaba. Pagdating naman sa kanyang panel, ayan, naka-analog pa ito, hindi pa ito naka-digital. Then pagdating sa mga ganito, very user-friendly kasi direct to the point na lahat ng mga makikita mo dyan, wala ka nang pipindutin dyan. Nandiyan ang kanyang speedometer, tapos dito yung kanyang fuel indicator, tapos dito yung odometer, tapos meron pa siya ditong logo ng Yamaha sa loob. Then ang maganda sa kanya, hindi ka malilito kapag ka naka-signal lights ka kasi magkahiwalay ang kanyang signal lights indicator. Kapag ganyan na nandito, syempre left yan. Sa kabila naman, kapag ka right side. So, hindi ka malilito kasi magkahiwalay ang indicator. Kapag kasabay yan, of course, naka-hazard lights yan. Tapos ang ganda din ng design nitong glass. Bagay na bagay din sa kanyang forma. I think mas bagay din talaga sa kanya kapag ganito na naka-analog lang. Then pagdating sa kanyang mga switches, dito ang high beam and low beam, signal lights tapos ang busina. Sa kabila naman ang kanyang hazard light at ang kanyang push start. Then dito ay para sa start and stop system. Para sa S version, ayan, kagaya nito, meron siyang ganyan start and stop system. Tapos merong answer box system. Pero syempre, mas mahal yon. Anyway, ito ay naka-disusi pa, hindi ito naka-keyless. Tapos meron siyang bulsa dito. Ngayon, kapag naka-park ka tayo sa hindi tayo pamilyar na lugar, meron naman siyang shutter lock. Kaya hindi siya basta-basta masususian. So safe na safe din itong motor na to. Tapos ayan, very convenient kasi meron siyang bulsa. So meron tayong paglalagyan ng gloves natin, mga barya-barya. And very convenient kasi may lagayan sa harapan. At meron din tayong lagayan ng cellphone. Ngayon subukan natin ang aking cellphone. Ang size ng cellphone ko ay 6 inches. Then ayan, safe na safe kasi pasok na pasok siya. Hindi siya nakausli. So hindi siya mahuhulog kung sakaling madaan tayo sa humps. Ayan, hindi siya tatalbog basta-basta kasi malalim ito. Tapos ayan, meron pa siyang built-in charging port. So pwede tayong mag-charge dito habang nasa long ride.
Tapos isa pa doon, isa pa sa kanyang convenient features, meron siya dito ang retractable hook. Kaya meron tayong pagsasabitan ng mga pinamili natin. At bukod pa dyan, meron pa yan dito sa ilalim ng upuan. Ayan. So dalawa ang kanyang hook. So kung marami tayong dala-dala, yan, hindi tayo mahihirapan. At isa pa sa convenient features, naka-flat footboard. Kaya perfect na perfect talaga to pang araw-araw, pang hanap buhay. Kasi naka-flat footboard at meron siya mga hook. Tapos maganda din yung kanyang footboard kasi hindi ito madulas sa paa. So hindi dudulas-dulas at malapad to kaya malalaro-laro natin yung paa natin. Then kung meron kang angkas sa bata, like for example anak mo, yan meron siyang pagtutungtungan dito. Then dito sa gilid meron nakalagay na side protection. Ito yung pinaka-rugged part ng motor na to kasi hindi siya gasgasin. So magandang materials ang ginamit sa kanya dito sa gilid. Ayan, pati dito sa bandang itaas, ganun din. Tapos ganun din dito sa part na to. Ayan, meron siyang protection kasi ito yung madalas na matatamaan kapag may angkas tayo eh. Then pagdating sa kanyang upuan, ayan, malapad din ang kanyang upuan kaya komportable ka din sa biyahe. Tapos ayan, meron pa siya mga white stitches. So dagdag forma din yan. Pagdating naman sa kanyang seat height, 750mm at ang height ko ay 5'9". At ayan sobrang baba lang ng kanyang seat height kaya kahit mga 5 flat or kahit nga siguro mga 4'7", kayang-kayang i-drive ang motor na to. Napakaliit niya lang, so perfect siya para sa mga beginner or sa mga babae, sa mga nag-aaral pa lang magmotor, hindi ka talaga mahihirapan sa motor na to. Tapos magaan lang siya, 95 kilos lang siya, kaya perfect talaga siya sa mga beginner. Then pagdating sa kanyang ground clearance, 135mm. So hindi rin basta-basta abutin ang paa natin kapag nadaan tayo sa mga mapuputik or basang kalsada. Pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong dito sa harapan, 80x80x14 at naka-tubeless na yan kaya kahit matusok ito, hindi ito basta-basta sisingaw. Tapos naka Dunlop tires na ito, so sa kanyang gulong pa lang magandang klase na, hindi ito madulas. Tapos sa braking system naka single disc brake with single piston caliper at hindi pa ito naka ABS. Sa kanyang suspension naman naka telescopic fork dito sa harapan. Pagdating naman dito sa likuran, ang sukat ng kanyang gulong dito ay 100x70x14. Ayan, mas malapad ang kanyang gulong dito sa likuran para sa mas magandang maniobra tapos sa mga cornering. Then sa braking system dito sa likod naka drum brake, then sa suspension naka single shock. At panatag na panatag ka rin i-drive ang motor na to kasi kahit pumalya ang baterya mo, mapapa-under mo pa rin kasi meron siyang kickstart. Then meron pa itong side stand switch, dagdag safety features din yan. Dahil hindi aandar ang makina mo kapag nakabukas yan. Then pagdating sa kanyang underseat storage, meron itong 13 liters capacity. So meron ka rin paglalagyan dyan ng mga gamit mo, kapote or kahit na ano. Pero ang isang helmet ay hindi magkakasya dito. Siguro mga nutshell helmet lang or mga half face helmet lang magkakasya dyan. Dito kasi nakapwesto yung kanyang baterya kaya malaki din ang kinain sa space niya. Tapos dito naman ang kanyang tangke, ang kanyang fuel tank capacity ay 4.2 liters. At matipid naman to sa gasolina dahil nag-average ang kanyang fuel consumption ng 45 to 50 km per liter. So goods na goods din talaga to pang hanap buhay. Pagdating naman sa kanyang makina, ito ay 124.9cc, 4-stroke, 2 valves, air-cooled, single cylinder, single overhead cam, fuel injected and powered by Blue Core technology. Ang kanyang maximum power ay 7 kW at 8,000 RPM with a maximum torque of 9.5 Nm at 5,500 RPM. Then ang kanyang compression ratio ay 9.5:1. So kung magpapagas tayo, pwede dito ang regular unleaded na 91 octane pataas. At pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price ay 77,400 pesos. Then pwede mo rin siyang i-avail ng installment through Motor Trade. Ang minimum down payment ay 6,000 pesos. Then ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 3,627 pesos. At meron ka ng Yamaha Mio Gear 125 standard version na color dark gray na napakaganda. Perfect na perfect pang beginner at perfect na perfect din pang araw-araw. Then kung naghahanap ka naman nito at nandito ka lang sa Iriga City or malapit ka dito, available ito dito sa Motor Trade Yamaha San Roque Branch, Iriga City. At para sa akin, sobrang sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Mio Gear 125 kasi maganda ang kanyang forma, meron siyang mga convenient features, magaan sa bulsa ang kanyang presyo at matipid sa gasolina. Kaya masasabi ko, goods na goods din talaga ang Yamaha Mio Gear 125.
Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa Yamaha Mio Gear 125 Color Dark Gray? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Pa-follow na rin ang aking Facebook page para mas updated ka sa mga gagawin ko pang mga video. Kaya guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.